nakalimutan natin isara. So ayan, ang ating nag-iisang Edwin Muli na natira. So guys, nandito tayo ngayon guys, no? Na magtutuloy tayo at mag-training tayo ng ibon. So titingnan natin ang homing instinct ng ating mga ibon guys. So ito ay mga inakay na tinitraining natin at pinabibiyasa sa ating loft. So malapit lang naman ito guys, pero isi-single toss ko sila at nang malaman natin kung ang ating mga ibon ay may ibubuga ba sa pag-uwi sa kanilang murang edad, upang sa ganun ay ma-develop natin ang kanilang homing instinct. So single toss tayo guys. So unahin nga natin itong anak ni Kulit at ni Red Manicer. So batang bata ito guys, pero sabi ko nga sa inyo, malalaman natin ang homing instinct ng mga ibon kapag napakawalan sila at kung makakauwi pa ba sila sa ating paratang kulungan, no? So ayan ang ating si Red Manicer Kulit. Tingnan natin guys. 5 kilometers lang ito guys, malalaman natin kanilang homing instinct. Ayan na nga, at nawala na nga yung isa guys. Malalaman naman natin ngayon kay Kulit, ang anak naman ni Kulit na si Check. So malalaman natin to guys. Ayan, may kasabay na siya. Doon masusubukan ng mga ibon guys kung sila ay malulupit sa kanilang pag-uwi. So ito si Kulit, sinama ko na rin guys, dahil si Kulit nga ay hindi ko pa na training kahit kailan, pero pilit na umuwi sa ating kulungan, ano na. So nasa bloodline talaga nila ang homing nila. So yung mga inakay talaga sinasama ko lang sa training para nang sa ganun ay ma-develop ang kanilang homing instinct. So ito naman ang anak ni Old Line Red. So malalaman natin guys kung talagang magkakaroon sila ng kakayahan na makauwi kahit sila lang. Although alam naman natin guys na talagang suntok sa buwan, ika nga, pero dito malalaman at masusukat ang homing instinct ng ating mga ibon upang makagawa sila ng paraan. Napakalapit lang nito guys. Kapag nawala sila, ibig sabihin ay mahina ang kanilang homing instinct. So ito ay isang pagsusulit, testing lamang guys sa ating mga inakay na ibon. Malaman lang natin kung hanggang saan ang kakayahan nila bilang mga ibon habang sila ay bata pa. Dito mo magsukat guys ang pagiging matindi ng mga ibon habang sila ay bata. So rumoronda na sila sa ating loft ng almost 2 weeks na nga.
So malalaman natin ngayon guys ang kanilang homing instinct dito sa hindi naman kalayuan, pero masasabi natin guys na talagang masusukat na rito ang kanilang homing instinct. Ayan guys, mga batang bata. Ayan guys, ang tataas na nila. Mga naglulugon guys ang mga inakay na ito. So ikot-ikot lang sila rito. Alamin din nila kung nasaan ang kanilang lock, no? Oh. Hey. Limutan natin isara. Wow! Ayan, ang ating nag-iisang Edwin Muli na natira. So ayan guys, ubos na sila. At hindi ko na nga nakita ang ating mga ibon. Isa-isa na silang lumayo. Ayun. So, dyan malalaman guys ang kanilang homing instinct sa napakalapit na throw na ginawa natin na to. So, single toss nga yan guys. Nang sa ganon ay magkita-kita na lang sila sa ere. So, ganyan ako guys na biyasa sa ating mga ibon. Diyan pa lang guys ay masusubukan na ang kanilang kakayahan. So yun na nga, at wala nang natira dito sa paligid. So tingnan natin guys mamaya-maya kung sila ay nakauwi lahat sa ating loop, no? Diyan natin malalaman kung magaganda at magaling ang kanilang homing instinct. A few inches later. Guys, at nakumpleto nga sila guys sa malapit ang toss na to. Pero single toss nga yan guys. Kita nyo naman ang mga itsura nila. Mukhang kadarating lang. Mas nauna pa nga sa atin. Ayan. So dyan natin masusubukan ang homing instinct ng mga ibon guys. Habang sila ay bata pa lang ay tinetesting na natin sila ng single toss. Ayan. Ayan yung isa. Ayan. Ayan. Nakita nyo naman ang mga itsura nila. Nakakala mo'y pagod na pagod sa napakalapit na toss natin sa kanila. Only 5 kilometers na single toss sa kanila. Parang pagod na kagad sila. Ayan. So itsura pa lang nila. Hindi na maipinta sa unang bitaw nila ng single toss. Ayan. So yan guys ay isang technique lamang guys upang sa ganun ay mahasa ang homing instinct ng ating mga inakay. Ganyan ang ginagawa ng inyong lingkod, B Finest World, upang sa ganun ay mahasa sila ng todo at mapaganda natin ang homing instinct ng mga ibon. So bigyan natin sila ng chicha at nang sa ganun ay ma-recharge ang kanilang mga pagal na katawan. So yun lamang guys ang inyong lingkod. So kita nyo naman guys at talaga namang medyo inuhaw sa isang napakaigsing liparan ng ating mga birdie. So kita nyo naman ang ating squatter na kulungan, no? Ayan. So kulungan kasi ito dati ng mga pato. Kaya kinonvert ko lang sa kulungan ng kalapate, barbed wire at cyclone wire ang ating ginamit that time. At napagpag nga sila ng konti, ano? So yan ang pamamaraan ng inyong lingkod guys upang sa ganon ay mahasa ang homing instinct ng ating mga ibon. Nang sa ganon ay
malaman natin ang kakayahan nila habang sila ay bata. Kung sila ba ay may bubuga sa karera o nag-aalaga lang tayo ng mga panapon. So ayan guys, at uhaw na uhaw ang ating mga ibon. Ayan. Plain water lang yan guys na pinagsalubong natin sa kanila. At dito rin sa ating isang stock loft na ating pulungan, kinakulit. Ayan. Si Bad Boy Kulit ay nangihingi na ng foods, so magpapatuka na tayo guys. Yan guys, at talaga naman gutom na gutom ang ating mga birdie. Nakikipagbalyahan talaga sila. Ayan. So marami na nga ang ating mga birdie, at kailangan ay masubukan natin ang kakayahan ng mga ibon na ito habang sila ay mga bata pa. So abang-abang lang kayo guys sa mga susunod na pag-training natin na gagawin sa norte, upang sa ganun ay masubukan natin ang mga kakayahan ng mga ibon natin na pwede nating ilaban at isali sa karera anytime. So ito lamang ang inyong lingkod, Be Finest World. Always choose to be happy and be courteous to others, and let the Lord God Almighty be the center of our life. Bye for now and God bless. Ang dami na nila. Iwalay natin ang mag-sweetheart para mas marami silang makain. May mga inakay kasi ito guys, at mukhang natatalo sa mga ibang ibon sa loob ng stock lock.